Hello, good morning. Welcome to my vlog. This is Andy Rabino TV Tech. Andun tayong gagawin isang LG na Korean Solar Plus. Yung kanyang complaint dito ay pag umiinit ay tumatakbo yung kanyang channel, lumilipat-lipat. Tapos nung ating itesting ay naka-standby power lang pala. So before I start, shout out sa lahat ng mga nandyan, sa lahat ng mga nanonood sa aking video, sa lahat ng mga supporters, followers at subscribers. Thank you so much. Okay, saksak natin. Tapos tingnan natin dito. Yan. Pindutin natin yung power. Yan, kung mapapansin, nagkulay pula. Tapos kahit pindutin natin lahat dito sa button para mag-on secondary, wala. So naka-standby power status ito. Kaya ito yung gagawin ko. So buksan ko muna. Okay, tuloy natin. Nabuksan ko na siya, na-visual check ko na rin. Paulit-ulit lang naman din natin ginagawa yan. So tinignan natin yung kanyang circuit. Ay yun, nagawa ko na ito pero matagal na. Ngayon ito ay bumalik na naman yung moisture. Tingnan natin yung moisture dyan. Ayan o, bumalik siya pero matagal. Ito nagka moisture uli. So yun yung sabi ay tumatakbo yung kanyang channel pag uminit. Yan ko. So yan yung ating titingnan kung yan yung ating susuriin kung merong grounded. Tapos, ang type na TV na ito, nag-standby power siya. Ibig sabihin may pumapasok na supply mula dito sa ating transformer. Kasi may transformer ito na maliit. Ito siya. Makikita dito yan. Meron siyang transformer na maliit. Ito po yung nagbibigay ng standby power mula sa EC cord natin papunta sa doon sa primary ng transformer. Yan, papunta dyan para magkaroon ng standby power. At hindi nakiklik yung kanyang relay para magbigay ng secondary supply kasi ito yung kanyang supply papunta dito. Tapos bago magkaroon ng supply itong ating main filter capacitor papunta dito sa resistor ay magkiklik muna ito ang relay. Ito relay na to. So wala siyang command. Kaya yun yung i-check ko yung kung merong supply dyan. Okay, update na lang mamaya. Na-check ko yung kanyang mga switch. Pinulaot ko muna. Baka sa loob ng switch yung problem. Nung sinubok ko ay nagsuswitch pero 5 volts yung dito sa kanyang relay. Tinanggal ko ang relay, sinuplayan ko ay hindi nagkiklik. Yan, ginamitan ko ng power supply tapos minonitor ko ng aking tester ay walang clicking. So sira ito ang relay pero subukan kong ibuksan at titingnan ko kung pwede maayos. Meron naman akong pangpalit pero subukan muna natin dito para makasave yung may-ari kung sakaling maayos natin to. Itong relay na ito ay may marka na 5 volts and then yung ating supply ay 4.5 volts DC. At nalinisan ko na yan. Titingnan ko na lang ngayon kung nagsuswitch. Ayan o. Mapapansin nyo dyan sa tester ko. Ayan. Hindi siya 0 kasi lubat yung aking tester. Sa buzzer tayo. Tingnan nyo. So okay na itong ating relay. Naayos ko pa. Hindi pa ako bibili. Hindi pa bibili si may-ari. Kasi nagawan ko pa ng paraan. Nalinis ko pa. So balik muna tayo doon. Natin yung ating pag-video sa LG na TV. Saksak natin. Ay siya nga pala. Nabalik ko na yung kanyang relay. Naayos ko na. Nalinisan ko na kanina. Tapos yung IC nilinisan ko na rin yan. Para isang gawaan na lang. And then itong relay ay pumapasok supply na 5 volts pero hindi nakiklik at wala tayong makukuhang supply dito. Focus natin para makita nyo yung aking sinasabi. Dito sa ating standby dito wala tayong makukuhang, tinuturo natin, hindi pala makita. Dito wala tayong makukuhang standby dito na 110 at walang papasok doon sa ating horizontal. Doon walang papasok doon. So, hindi nakiklik ang relay. Yun nga yung kanyang problem. Naka-standby mode lang itong ating TV. Ngayon na-set up ko na yung ating tester. Nandun na yung ating tester sa nakalagay na sa baba. Tingnan natin kung makikita yung tester natin. Ayan. Okay, atras natin ng konti para makita. So, kanina wala tayong makikitang supply, makukuhang supply dito dahil hindi nakiklik ang relay. Ngayon, lagay natin sa 215 or 250. So abang na tayo dito sa ating B+, papunta yan dito sa ating collector. So dito tayo muna sa capacitor. Saksak natin.
Ayan, meron na tayong nakuhang supply. Check natin doon sa ating 180 volts kung meron lalabas dito na supply. Ibig sabihin ay meron ng supply yung ating screen. Tingnan natin kung saan dito yung screen ito. Suksak na natin. Yan, meron na tayong supply sa screen na 175 to 180. Ngayon sa ating vertical, meron tayong supply dito dapat na 24. Tingnan natin. So wala tayong supply dito. Ito meron. Bakit dito sa kabila ay wala? Meron pala. Hindi lang natusok ng maigi. Yan, 25 volts. So umaandar na itong ating TV. Dahil meron na siyang supply sa vertical. Ibig sabihin may deflection na siya. May oscillation na siya yung ating vertical IC. Tapos check natin kung naka-tuner yung ating TV. Ibig sabihin may supply tayo dito sa may EGC. Lagay natin sa 10 volts selector natin sa range natin DC. Check natin. Dito natin malalaman kung naka audio video o naka tuner kapag lumabas yung supply sa EGC. Tingnan natin. Ayan, may supply na lumabas na 3.5 na supply. Ibig sabihin yung ating tuner ay yung ating TV ay nakasit sa antena dahil merong lumabas dito na supply. Titingnan nga natin, ipapakita ko sa inyo. Okay, ayan, kung sasabihin ko na lumabas ang supply dyan. Kung mapapansin dyan, meron na tayong supply sa EGC na 3.5 na supply. Ngayon, ilagay natin sa audio video ang switch. Ayan o. So hindi nagsiswitch yung ating TV. Naka-steady sa audio video, hindi nagsiswitch. So ibig sabihin na hindi gumagana yung ating remote. Tingnan natin ngayon dito sa ating sensor. Sana makita itong tinutusok ko. Sa sensor tayo sa gitna. Tingnan natin. Ayan o, pumipitik. Ibig sabihin walang pumipitik. Pero may command shot kasi i-off natin. Ayan o, narinig yung nag-click ang relay. Ibig sabihin nag-click, nawala yung supply yan dito. Ibig sabihin nag-power off tayo or nag-standby mode. So pindutin natin ang power. Kanina kahit anong pindot dito ay wala. Dahil nga yung relay ay hindi nag-click. Pero yung supply dito, kanina na 5 volts. Tapos ito 5 volts din. Dapat yung isa dyan, yung sa negative sa diode, ay magni-negative din. Or mawala yung supply na yan or bumaba. Ibig sabihin nag-switch on yung relay na inuutusan ng ating system. Subukan nga natin i-power on. Ayan o, kung makikita nyo, dito natin makikita na kung nagsuswitch yung ating system ay ibig sabihin magiging negative itong nasa negative ng diode dahil dito yan nanggaling. So nag-switch yung ating relay at nag-power on yung ating TV na kung saan ay meron na tayong supply dito sa EGC pero hindi lumilipat sa audio video. Tingnan nga natin ulit. Yan o. So kahit nag-audio video siguro, yung tuner natin ay meron ding tinatawag na steady supply. Pero sa ibang TV, yung sa China TV board, ay pag nilipat mo sa audio video ay mawawala yung supply sa EGC. Kaya kung nasabi kanina na ano dito sa LG, iwan ko lang. Tingnan natin kung bunutin muna natin. Tingnan ko kung lumalabas yung kanyang audio video na display kapag na-switch natin or mailipat sa audio video. So ngayon, samantala natin ilagay siya dito, ibalik. Tapos tingnan natin kung aanda siya. Tingnan natin kung lalabas yung kanyang people. Lagay natin ngayon yung ating antena at lalagay natin dito sa kanyang RF input. Saksak natin. Yan, nakasaksak na. At titingnan natin kung lalabas yung people. Yan, so mayroon tayong snow at naka channel 39 tayo pero walang signal. Lipat natin sa 27. Ayan, meron ng signal. So maganda pa ang picture. Lipat natin sa 05. Ayan, lumipat din. Wala yung sound kasi hindi ko kinonek ang speaker para wala tayong copyright. Dahil ang complaint naman lang dito ay lumilipat yung channel pag uminit. Kaya papainitin natin yan. Kung lilipat, mag-observe ako. Pero nung itesting ko kanina ay naka-standby lang at kahit pindutin itong ating
remote ay hindi nagkiklik yung relay, ibig sabihin na masira. Nung sinuri ko, yung relay yung defective na stack up, so nilinisan ko lang yon, nilihaan, at yung tumigas na yung kanyang hinihigop ng magnetic para mag-switch on ay hindi gumagana. So yun yung ginawa ko doon sa relay. Pinakita ko naman kanina dyan sa video ko na tinisting ko na ang relay na nalinisan. Hindi lang full detail na ano, kasi maliit na lang yung ating phone memory, kaya nililimit natin yung ating pagbibideo. Di kagaya ng dati na full video ako tapos mag-i-edit. Ang isang oras mo na i-edit ay napakahirap i-edit yun. So napag-desisyonan ko na putol-putol, update na lang kasi kami din ang nahihirapan mag-edit. Okay, so ayan na, meron na tayong signal, buo na yung TV, yung sound, walang problema yon dahil tinanggal ko lang ng sadya yung speaker para walang copyright. At yung ating mga buttons dito ay papalitan ko na lang dahil baka kailangan nila. At ito lang tinisting natin, subukan natin kung ilipat natin sa audio video kung maglilipat. Ayan, naglilipat siya, ibig sabihin lang doon hindi nawawala yung supply sa kanyang RF, so sa kanyang EGC, kaya hindi madetect ng technician kung naka-video or naka-TV. So ngayon dito ay napatunayan natin na magkaiba sila ng design doon sa China TV board na pag naka-audio video ay mawawala yung supply sa EGC, samantala dito sa LG natin na branded na TV ay, or Korean Surplus branded na TV ay nawawala, hindi nawawala yung 3.5 na supply doon sa kanyang RF EGC. So balik natin sa antena. Ayan o, diba? Ayan. So hindi ko i-observe ko muna ito dito kung maglilipat yung kanyang channel at maglilipat yung sa audio video, kasi baka lumilipat, nagdi-demo siya, so may problema yung kanyang memory. Kasi naka-encounter ako sa Sanyo na automatic demo siya, ay may problema yung kanyang relay or na-reset ng may-ari. At ang ginawa ko doon, bumili ako ng, noon sa experience, bumili ako ng memory, blanco pala, walang laman. So nang ilagay ko sa TV, lalong walang signal, walang tao, walang function at iba yung function. So experience, dahil doon, meron akong binili na copier o copier ng memory. Tapos kinukopya ko yung sa mga operational na TV na kasing magkaparehas ng model, saka ko reformat yung kanyang memory dati. Pero may sikreto din naman doon, may pindutin ka na mino at iba pang mga button doon na magkasabay at i-hold mo ng ilang seconds ay lalabas yung kanyang modes, automatic, demo, at ganun din, ulitin mo lang yun at mawawala. Siguro ganun lang nangyari, pero iba tayo, balik tayo dito sa ating ginagawa. Ngayon napapower ko na siya. Yung kanyang problem na complain na tumatakbo yung channel, naglilipat, ay nakita naman natin na grounded yung circuit. At saka itong mga touch switch niya na pansamantala kong tinanggal ay itinister ko nung maglamig na, ay may mga leakage ito, may reading yung kanyang mga paa dito sa ground or body ground niya. So ibig sabihin ay grounded itong mga switch, kaya yon tumatakbo yung channel o lumilipat yung channel na hindi pinipindot. So dalawa ang problem, yung kanyang relay hindi gumagana, yun yung inayos natin, at yung kanyang mga switch ay papalitan. So yun lang po, hindi ko na ipapakita ang pagtesting dahil matagal ito, hintayin natin dahil mga ilang minuto daw or oras ay naglilipat ng channel. So yung naibahagi ko dito sa paggawa ay yung standby. Yung standby mode or naka-standby lang na hindi mag-click ang relay kahit pindutin yung remote, ay ang problema niya yung stuck up yung relay dahil nang aking i-monitor yung mga supply mula doon sa system ay nag-switch naman yung kanyang relay or yung supply ng relay nag-switch on naman mula doon sa system. Kagaya nung ipinakita ko dito sa huling bahagi na yung negative ng diode, kung yung pindutin yung power ay magiging bababa siya or magiging negative. At yung kasi pag hindi pa nag-on yung diode, pag tiningnan mo sa positive at negative ng signal diode na nakaparallel doon sa relay ay parehong may 5 volts yun. So yung negative na diode magiging negative
yung supply na yon pag nag-switch on yung system. So yan yung nakita natin na meron naman pero hindi nagki-click, kaya nagsuspect tayo kaagad sa relay at hindi naman tayo nagkamali. Binuksan ko ng relay at nilinis ko at ibinalik dahil okay naman siya. So testing natin, kanina sa tester tayo nagpakita na nag-power on at nag-click, narinig. Ngayon dito tayo, ayan o, namatay siya, power on natin. Ayan, ibig sabihin okay na itong ating TV. At kaya yung aking video ay hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click na notification bell. Piliin niyo po ang all para maging updated kayo sa lahat ng mga video aking i-upload. Sa inyong lahat, maraming salamat. God bless and mabuhay.